talagang nakapaglabas sa mga panibago dito, Onyx. Sabi mo nga, marami tayong muli makikita dito katulad ng Benedetta para naman kay Kirk ngayong Grand Finals. Yep, ang yung recipe dito ng Onyx matagal na nating hindi nakita. Yung ganyang lineup, nakita ko yan 2022 pa. Ngayon 2025 na nagbabalik pa rin sila. Halos 3 taon, Midnight. At ngayon, para sa Onyx, ano nga bang recipe yung niluluto nila laban sa TLPH? Yun na ata yun yung mga surprise na attack mula dito kay Brusco habang si Kirk ay nandito na rin kagad. Ito yung maganda sa Benedetta no? Lagi mo makikita kung saan man dahil napakabilis kumilos na ito. Si Edward yung nagpauso nito Siya nagpasimuno ng Benedetta, nagpupunta ng mid para manggulo. And ganun yung plano ng Onyx dito para masagot yung tanong ni Athena. Aggression sa early game. Recipe laban sa chef nga dito ng TLPH. At balik nga tayo doon na sinasabi nga natin, nasasanay tayo kay Edward na ganun ka-aggressive. Pero this is Kirk that we're talking about, di ba? Oo, bagong Kirk. New chapter. Ibang era na to ni Kirk, no? Nasanay tayo puro mga edit. Puro tagastan Puro tagastan, no? Parang additional na pang frontline. Pero kasi si King Kong naka-Fred rin so kailangan nila ng damage. Kumbaga, saluhan, nag-supplement sa isa, nagko-complement sa isa't isa. Guskong! Hoy, wait lang pumasok. Tyrant's Revenge and bouncing ball ay nabitawan na kagad ni Brusco. First turtle ay available. Pero ito na naman si Kirk, sumama na naman doon sa nilulutong party dito ng Onyx. Kung usapang early game naman tayo dito, Midnight, sino nga bang tunay nakakalamang onto the paper? At sa malakas yung early game ng Onyx since yung Joy hindi ganun kadali for him to actually join the team fight kasi may Fred rin Ay. Wait lang, magdidesisyon nata sila. Si Kirk, papasok doon. Ito find ball yung nailatag. Atras muna si Kirk, pero may ipit ata. King Kong nailapag yung operation shot. Pero buhay pa rin yung Pagong. At si Carlito, ang batang kambing, ang kukuha nun kasama pa si King Kong. Hindi tumama yung operation shot ni King Kong. Ang laki sana nung head, pero ang laki nung stacks niya, pero nakailag yung TLPH. Well, nahagip si Sanford pero naka-shampoo kasi siya pabalik Diba, sinabi mo nga maghihirapan yan, Joy. Pero pag may kasama, kaya naman pala. Oo, kumbaga si Sanford dito, binigyan ng spasyo si Carl TZ makapaglaro. Although tinamaan din naman si Carl TZ ng energy eruption, pero ang laking disruption nung ginagawa nung glue. And ito yung kinagandaan sa glue ngayon na yung ultimate niya napakadaling i-stack compared sa lumang glue. So mas malaki yung effect ni Sanford in the early stages of the game kasi guarantee halos dito yung pang-disrupt niya sa kalaban nilang jungler. It's all about the supercharge na pagkiklear ng mga pwedeng maging imminent threat nga doon kay Carl TZ. Pero Burrito, going back naman dito, kanina maraming nagsasabi kahit ano naman gamitin ni Sanji, gani. Yun nga tinan mo, gana din. Yung pokes na yun. Masyadong mainit si Sanji at si Super Prince. Kung iisipin mo, halos parehas din sila ng hero pool. May mga Selena, may mga Louie, may mga Parsa. And talagang nakikita natin kung gaano ka-special itong dalawang mid laner na to. Yung mga plays na laging available sa kanila. Sila dalawa yung pinakamainit ang dugo mid lane. Alam mo, si Sanji at si Super Prince, pag nakakita ng mga gold laner sa mid lane, bad trip sila Sila yung mga type ng bench na kunwari dumaan yung gold lane na kalaban, binubuhusan ng ulti. Ba't andito to? Parang akin to, lane ko to. Sa akin na yan Pero ngayon, diversion play. Oy! Sinunod Sanji. Oh my gosh! Di ka na siya makatakas doon with the wings by wings. Buti nilang naabutan pa ni Kelra. Na-predict. Sabi ng Onyx, nasa kabila yung Parsa. Uultihan tayo niyan. Promise ko sa'yo, uultihan. Sabi ni Prince, kasi kung ako yung Parsa, ganyan yung gagawin ko Siyempre, pag may promise na sentence, maniniwala ka talaga. Nag-promise yun Nag-promise Nag-pinky promise. Yun na nga mahirap doon. Ng Onyx Philippines ngayon na kahit papano, nakahabol doon sa kalamangan na nakuha ng TLPH in terms of gold. But still, kung sa gold ang titignan, may number pa rin yung TLPH. Pero saan nga ba nanggagaling to, Midnight? Yung farm pa rin. Honestly, yung nakukuha dito ni Carl TZ kasi kanina pa siya nag-aharap ng trade. And si King Kong, yun naman ang trade nature ng utility jungle versus assassin nila. Kapag pantay yung early game, nakakaharap ng additional farm yung mga assassins. Wait lang, additional damage yan ang ibibigay ni Sanji dito. Kirk, kalahati yung kanyang buhay. Naku, critical! At si Sanford ang babawi at kukuha ng kill sa may transition sa Pagong. Ganda nung binibait ng TLPH yung Fred rin. Kasi naghabol si King Kong, napunta sila sa maling pwesto. And doon umabot yung shortcut ni JP. Ngayon, nalalaro nila yung mapa. Ang laki ng macro advantage ng TLPH. Big movements here para sa TLPH. Pero top lane, 1v1. May 1v1 na nagaganap. And kill na, ladies and gentlemen. Pinatumpa si Oheb. Anime battle.
Alam mo, ito yung mga gold lane na masarap panoorin. Taon-taon hindi nawawala. Laging may 1v1. Lagi. Kung Lagi. pwede lang hatiin yung screen time. Kaya nga eh. Screen nandun lang sa kanila. Kung pwede lang may dedicated Oheb Kelra camera eh. But still, nakita nga natin malaking advantage for Kelran ngayon. Sasama, it's going to be a turtle take para sa Onyx Philippines. Ayun, kahit pa paano, no, damage control, mapapaliit nila ng bahagya yung kalamangan dito ng CLPH. Pero gustong-gusto ni Carl TC yung nangyayari. Una, wala pa nakakahawak sa kanya, di pa siya nag-kill. Tapos tuloy-tuloy lang yung farm. Oo, kasi yung timing ng TLPH dito, mamaya pa. Yeah. Kung sa perspective nila, okay, sige, madedali ng konti yung Skypiercer ni Oheb. As long as nape-prevent nila yung Onyx na gumawa ng mga aggressive plays, hindi sila basta-basta nakakuha ng invades against Carl TZ, they're gonna be fine with that. Kasi yung late game power spike nila ay mataas. Pero they have to take note na hindi rin sila pwede magsaya dahil for TLPH, pwede pa rin silang sorpresahin ng mga diversion plays ni Super Prince tulad ng nangyari kay Sanji kanina. Tama. Kanina binanggit din natin na sobrang huge nung mapa para dito kay JP kasi nga naka-chip. Pero sinabi mo nga na-highlight din dito si Super Prince. Yep. Ganun din yung i-expect natin, mga surpresa. Oo, talagang bulagaan sila dito. Yung pag di mo nakita, di ka pwede magpakita. Kasi sobrang importante nung info dito. Lalo for TLPH kasi kailangan nila hanapin yung mga diversion. Pero when it comes to the macro play, pwede kasi nilang laruin yung side lane since meron silang chip. So there is that advantage for their lineup. At katulad na sinabi natin, mamaya pa talaga yung sinasabi natin, power spike para sa TLPH. Pero kung ano naman yung conditions para mapagana yun, ano nga ba, Midnight? Yung talaga, yung farm on Carl TZ. And also, yung maiwasan na ma-chain CC mula rito kay King Kong and Brusco. Kasi ito ring dalawang to, no, yung Frederick at Kufra. Ito yung pag nadikitan ka, pwede ka na matulog muna, magtibla ka ng kape, kain ka. Ay, naku po! Siya na nga nahuli, Sanford. Nagulat lang kasi kompleto na kagad ang Sanji, Super Fab. nalapitan! Sanji ngayon, wings by wings, makakatakas. Gamit din yung kanyang Purify. Carl At TZ. ngayon ay si Carl TZ ang magiging target. Wait lang, si Kero namatay din! Ulakas kay Carl TZ. Kurt! Kumahabol, andun yung kanyang mga dash. And si King Kong sasalubungin. Dispersion rotation. Kung sino yung gagamitin, King Kong dito yung mahabol. Pero doon na si Sanji with those spokes. Makakasurvive pa rin siya ang Onyx Philippines dito. Pero si Carlito ay magre-recall na. Naabot niya si Oheb doon, Midnight. Oo, maganda na eh. Kaso napasama pa. Pero for Onyx naman, at least nakakuha sila ng pagong. Yep, si Kelra nga indeed yung namatay. So kahit paano mas-slow down PNPH yung laro ng Onyx dito. Although hindi naman ganun kasama kasi nakakuha pa rin ng neutral objective yung Onyx Philippines. Yeah, pero grabe no, ang daming pang-chase. You mentioned nga, ang hirap din ng buhay doon nila Sanji. Yeah. Na after the Purify, after the Wings by Wings, sobrang vulnerable niya. Si Sanford literal, timpla muna ng kape Kasi imagine mo yung glue, kaya nilang bigyan ng ganun-ganun lang. Oo, napakakunat niyan. Ang daming way para makasurvive. And yun yung nakakatakot na parte para dito sa Team Liquid Philippines. Ibig sabihin, kailangan nilang kalkulahin kung ano man yung mga team fight at piliin kung ano man yung mga team fight na kanilang lalabanan. So sobrang daming cheese moves dito sa Onyx kasi dati, nakita ko to one time lang, pero yung diversion with the Kufra, pwede mong ipadala yung lipad. Ay, At grabe timing nun, ha? Superman talaga yun. Diba? Pero instead, nakikita naman natin para sa TLPH, hindi pa naman nangyayari yun. So hanggat maaari, hanggat di pa na nga nangyayari yun, kailangan ng magandang plataforma, magandang blueprint. And with that, katulad yung sinabi natin, find an answer kasi kahit si Sanford di niya na kinakaya. Oh, lambot Kasi yung, actually, hindi naman sa malambot, makunat siya. Pero yung 6 seconds kang ika-crowd control, literal di ka makapindot. Kasi yung Energy Eruption, yung Tyrant's Rage, Tyrant's Revenge, tapos may sundot pa mula kay Frederick, may Petrify pa yung Benedetta. Yun yung literal pag nahuli ka, talagang huwag ka na umasa, nagagalo ka pa. Ako, speaking of nahuli, ano na pag nabili? pinaka- Shortcut! Pero nagtulong-tulong dito ang Onyx Philippines para patumbayin ng dalawa. Ngayon ay si Sanford ay nasama na rin. Pero hindi pa tapos si Kirk, hahabol pa rin. Oheb dito, ilalapag yun ng final blow. Tumakan niya yung Petrify, pero masyado ata malalim. And Oheb, ladies and gentlemen, ay nakasurvive sa onslaught na ginagawa ng Super Oy! Medyo kinikilig. Kinilig ako. May humiyaw sa gilid ko Narinig ko may tumitiling audience Kahit si Oheb doon, parang nagtaasa ng balahibo. Sabi niya, parang may nararamdaman ako nag-diversion dyan. Grabe si Prince, pinagpaplanuhan niya kagad. Pero alam mo, si Sanford dito, message niya kay Kirk, same vibes. Ginanyan ako ni Doming Kite Naalala ko yan Pero we have to talk about that magandang layer for Onyx Philippines, di ba?
After the diversion, si King Kong with the energy eruption in the taunts. Yeah, yung ano talaga, yung crowd control. Buti nga nakapag-flicker pa si Sanford eh. Oo. Kumbaga nabigyan siya ng enough window na makatakas. Kaso ang problema, hinabo siya ng Fredrin. And also, one thing na kailangan na-cover ng TLPH dito is yung backline assassination ni Kirk. Kasi naka-damage pene yung Benedetta dito ni Kirk. No? May Malefic Roar, may Hunter Strike. I think Endless Battle pa nga yung gusto niyang bilhin dito para at least pagkatapos ng Electrifying Blow, may true damage na lalabas. And also, kahit nakikita natin lumalamang yung Onyx sa magaganda flashy na teamfights, yung number hindi na i-eliminate dito sa TLPH. Pansin nyo, laging nasa kanilang lead kahit hundreds pa lang yan. Yun nga eh. Ibig sabihin, sobrang tindi talaga ng respeto na magkabilang kupunan nito. Tsaka kung titignan mo, 9 pa lang yung total kills. Sa dami ng mga nangyayari, sa dami ng mga bakpakan, eh talagang kalkulado nila to. Nahahati ang atensyon natin. Bandang baba, Cart Easy umatake kay Kirk, pero dito sa may Lord. Ayan na, nakuha na, nakapas, mabay. Pero na yun na mag-isaman, Ford! Si Sandy ngayon na magiging target. Naku po! Paya mo pa rin. Hipan mo. Ngayon naman ay bubuhay pa rin. Itong si Sanford, pero si Kiko ay sumalubong. Diversion play. And ang taktika mula rito sa Super Fam ay hindi nga, wala na siya huli. Pero si Ohe may nakabawi din at nakakuha ng kill. Pwede pa? Dito yung Batang Kambing, pumasok dun sa Torre. Pero aatras na rin. Rumispeto muna si Cartesi at napakaganda nun. Grabe. Nag-decide yung Onyx na iniwan na nila kasi hindi na ganun kaganda yung team fight. Maganda sana yung attempt dito ng Onyx Philippines. By the way, commendable yung talon ni Brusco dito. No? Ayun, no? Hinarangan niya yung chip tapos nag-bouncing ball doon sa portal para if ever man pagpasok Cartesi, hindi siya makakadash papunta na sa Lord. Pero nagamit kasi yung electrifying beats sa may bottom lane. And nung nakuha na ng Onyx dito yung Lord, nilaro na nila yung discipline game, lumabas na kagad si Kelra. And all in all, nakita rin natin na finally popping off those damages dito si Ohype. So kahit paano nagkakastacks na yung Skypiercer niya. Yun yung threat no? For Onyx Philippines. You have all these plays available in your arsenal. Pero TLPH, ang hawak naman nila dito is yung damage, yung threat na kapag pinasok sila ni Cartesi, mahihirapan sila labanan yung Joy. Kasi si King Kong, yung attention niya nasa frontline eh. Ang dami niyang kailangan na sabihin natin responsibility na gampanan dito. And objective, of course, is to somehow negate yung damage. Kasi nga sabi natin si Kirk, nag-iba yung role niya ngayon. Yep. And makikita natin ngayon ang Onyx Philippines, medyo kinakalmahan din at binabagalan yung mga paggalaw. Pero merong diversion play na pinaplano dun sa Pixel! Grabe naman yung diversion play ni siya lang. Naka-ready na, no? May kinabahan nila ka, anong play to? Tapos bigla siya lang muna. Kasi, ang ganda, ano ba yung ginagawa ng Onyx? Yung nilalaro nila yung kita ng kalaban. Nagpakita yung tatlo eh. So sabi ng TLPH, okay, may tatlo dito. So itong push na to, pwede nating kunin. If may maglakad ng paharap doon, tinamaan ng duality, alam mo na kasunod nun eh. Dash ng Fredrin, energy eruption, matatalo na ni Brusco. So nandun yung mind games. Wala kay Super Friends. Oo, wala talaga. Hindi sila scared na malaman agad yung next move. Kasi yun yung parte ng plano nila. Exactly. Pinipredict nila sa parang may call yan nila. O, pakita ka. Tapos may TP na, di nakita yung tatlo. So sa perspective ni Sanford, pwede ko nga anggutan ng konti. Kasi tatlo yung kita ko, hindi naman ito yung papatay sa akin. It's bigla akong maduduality. Tama. Napakahirap na, no? Tsaka ngayon, ang Team Liquid Philippines, kinikontrol na nila at hinahawakan na paunti-unti, no, ginagapang na nila yung mga bush kasi alam nila na yung threat naman nanggagaling kay Super Prince eh. Plus, ito yung kanina nga sinabi natin nung nagkaroon ng 1v1 si Kirk at Carl Easy sa baba. Yung threat ng portal si JP sobrang laking bagay na ngayon. Especially nung pagpasok ni Carl, sumasayaw na siya eh. Oo, kumaga may electrifying bits eh. Ang problema lang nila dito is kahit mag-refresh yung dance ni Carl no, from the temporal rain, may bouncing ball na nakaharang doon sa portal. So it's still gonna be an execution battle between these two teams. Pero in terms of execution, Onyx, supposedly lamang sila sa Lord na to kasi hawak na yung slow push taas. And speaking of the Lord, ngayon ay sakto. Patutunugin lamang. Pwedeng i-reset pa rin naman to ni King Kong. Especially na hindi pa rin naman reveal dito yung posisyon nila Carl at Easy. Speaking of which, bandang taas, kiniklear lang ni Kirk. Nakabantabay tayo sa pwede maging diversion or portal play dito para sa magkabilang kupunan. Si Ohe po, tamang seal ko. Binabarin niya yung... Ayan na naman. May 1v1! Oh my goodness. JB! Patay ata dito. May diversion play pa sila gagawin. Wait lamang. Pero kukontrol muna at mag-clear sa top lane ito si Carl TZ. Hinahanap ni King Kong kung nasan si JP at yung ilan sa mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines. So okay, nasilip na. Nagkakitaan na pero hawak pa rin ni Sanford yung Lord. Grabe no, pumart to pa doon si Carl TZ. And with that,
nag-succeed pa siya. Oo. Pero balik tayo dito, yung attention natin nasa Lord. Portal! Portal! Okay, lumayo mo na si Brusco. Andun na rin yung pagpasok ni Carl Tizzy. Bawasan ang buhay ni Brusco. Sa baba. Pauwin ba? Hindi. Ilalagay dito sa may gilid si Super Prince. Alita yung dispersion rotation. Pero ang pinupunti rin ata si Kelra. Nakapo, delikado si Kelra, ladies and gentlemen. Nakakuha ng kill ang Team Liquid Philippines at yung crucial hero pa from Onyx at matagumpayan Lord para si Cavalry. Napakaganda sana nung attempt ng Onyx Philippines. Kaso yung portal sa middle lane, yun yung una nila naging problema. May sagot naman mula kay Super Friends. Diversion sa ibaba. Kaso ang problema, hindi naman nila nasagot yung Joy. And also, naiwan si Kelra sa may middle lane and nagpalit ng focus. Yung Liquid, mas importante sa kanila na mapatay yung Harith. At ang ganda nung execution, by the way, no, na sinimulan niya kay Kirk and then sumunod si Kelra and all of that in a span of what? Almost 2 minutes game time onto the Lord. Tapos hindi pa rin napapatay at naaabot. Walang answer sa Joy ni Carl. Oo, mainit yung dugo ng TLPH yung mga letrang K. Kanina pa eh, si Kurt at si Kelra. Si Kingo kasi naka-pred rin eh. Oo. Mahirap patayin eh. So, yung choice nila, yung dalawa na lang. Kaya ngayon, depensa muna ang Sonic. TLP having the upper hand. Even a gold lead is onto their side. 6-9 ang ating kill score. Pero JP pwede magtawag. Bumabol pa. Uy! Tinawag kay Brusco! Paul. Pero masyado ata malalim. Ayun na! At doon yung setup mula kay Brusco. Diversion play. Ipapadala ata dito yung dalawang miyembro mula sa Onyx Philippines. Atrasan muna ang Team Liquid. Grabe yung Depensa lang. setup. Yun yung sinasabi natin kanina, yung counter set na pwede manggaling kay Brusco. Ang layo ng pinanggalingan. Hindi, for sure, hindi nakita ng Liquid saan galing yung Kufra kanina. Oo. Hindi pa nga nag-flicker eh. Oo. Pero saktong-sakto, pagkalabas ng portal, pag-dash ni Carl Tizzy, may Ayan. sumalubong na Tyrant's Revenge. Ayan, no? Nangyari na nga yung sinasabi natin na pwedeng play. At real time, looking at Kita our pala. instant replay. Ito, Ayun, oh. yung pagtalon niya, Baga. dalawa. Tapos si Yakap. Paano ka gagalaw? Pero ang hirap din kasi nino, yung galing ka sa ibang screen. Oo. Yung biglang pagpasok mo, syempre di mo naman makikita yung Kufra basta-basta. Agad. Oo. Diba? At doon naman nakapitalize ng Onyx yung surpresa nila. Oo. Diversion dito. Onyx surprise ha. May sorpresa na naman sila na niluluto. Nalalim ba? Meron man tatawid. Nag-check na si Sanford. Amoy na. Or 3-man recall. Antin na nun if ever man. But still, commendable yung ginawa doon ni Brusco. That is exactly how we imagined na pwede ngang maabot ng Joy na to. May ano kasi, may sagot, may counterplay, pero medyo malupit kasi yung execution. Alam mo yung kailangan sobrang galing mong player, pero alam mo naman Filipino players, magagaling talaga. Tama. Pero ang nakakatawa kasi sa game na to, never nag-exceed ng 2K gold lead. Sobrang dikit Oo nga nung eh. laban natin. Kung kanina may lead yung TLPH ngayon, bumalik na naman sa hundreds at mahahawakan to ng Onyx Philippines. Nag-isang Lord na yung nakuha nila at ngayon in less than a minute Ooh. magre-respond yung pangatlo. Looking at the total damage dealt naman, nangunguna dyan si Kelra. Yeah, pero ang kailangan i-highlight dito na humahabol na yung damage ni Carl Tizzy. Kanina yung mga electrifying bits niya, yung mga burst damage siya, pinapabayaan niya pa yung mga target na kailangan niyang lumabas kasi baka makontrol siya ng Fredrin. And now, yung duration na yun, baka enough yun, kunwari yung 2 putok lang makapatay na siya ng importanteng target sa backside. Kaya naman ang ginawa ni Super Friends dito, bumili ng concentrated energy para meron siyang additional sustain, additional HP, and also yung dami ng kasa niya ng first skill ay talaga magiging enough para masustain niya yung sarili niya. It's all about the dispersion and rotation kasi mamaya sa kanya. Yung vacuum plays niya, pwede talaga maging game changer dito. Pero for TLPH, Kita they're na. eyeing the Lord. Nakita nila nandito sila King Kong and Kelra. Nakatago pa si Brusco. If ever man, pwede ulit yung magandang execution ng kanyang yakap. JP? Okay, may portal na nakaabang. Pero din yung Feathered Earth Strike! Pero si Carlito makakakuha, nakapatay na rin! And Sanford yung mamamatay, Super Prince ngayon. Ito yung Ronald mula sa Onyx Philippines. Atras muna si Sanji and si Oheb. Nag-ahabol ang Conceal. Super Farm. Andun yung Conceal. Nag-aabang din si Super Prince. Is this it? Papasag sila ng Torre. Is this Naku, it? Tatlo ang namatay sa Team Liquid Philippines. Naku! Dalawa lang ang naatasan para dumipensa. Brusco at ang buko pa na ng Onyx. Okay. Medyo pipigilan muna nila dahil yung mga minions ay mauubos at yung Lord ay nasa itaas. Pero grabe, 3 para sa isa. Pero nakakuha man ng Lord dito si Carl Tizzy. Medyo heavy yung trade-off na yun. Hindi lang na-retry ni King Kong, pero yung idea ng Onyx, ito na naman, yung classic Onyx playstyle, yung Lord turn, yung gusto nila na pumatay na lang ng heroes dito laban sa TLPH kasi nakapokus sila Carl Tizzy, nakunin yung Lord, medyo hindi ganun kaganda yung pwesto kasi nakasetup din naman si Brusco and ang ganda rin ng energy eruption under the portal of the chip. Yun nga lang, nakuha nila yung mga tower sa may middle lane pero nag-spawn kagad yung Lord.
yun talaga yung pinaka-highlight na nakikita natin. Oo, sige, sa inyo na yung Lord. Pero multiple kills naman. Ay, hefty bounty makukuha doon ng Onyx. Oo, parang sila pa nga lumamang. Tingnan mo, kanina 300, 400 lang yan. Ngayon, 1.5K na in terms of economy. Ngayon, kasama pa rin nila yung Lord sa itaas, ha? Okay, ngayon, mamarcha ng konti ang TLPH. Pero sobrang ingat na nila ngayon kasi Kunat, madalas nagbabackfire na pala yung porta nila. Conceal play, kalasan for ng JP. Okay, nalubag yung portal. Pasok na rin kagad yung mga miyembro dito sa Team Liquid Pyramids. Pero naguuntungan with the dispersion rotation. Pero si Quirk, ano sa likuran? Si Sanford ay may ipit din. Focus lang muna sila dun sa Lord. At trasan ng Team Liquid Philippines. Pero pinag-normal hits dito ni Kirk. Ngayon naman ay nandun yung mga dash. Diversion Super play. Prince. Sino kanilang hinahanap? Nakapatay na si Kirk. Sanji! Pero di pa muna tapos ang laban na ito. Kasi si Sanji ang mapamatay. Onyx Philippines. Diretso lang. That might be it. That might be it. Kung hindi makakat yung wave sa may mid, sinasamahan Hala. ng Onyx Philippines, hindi pinapawis si Carteezy. Grabe. May set may set si Brusco, may immortality, may ulti yung Kufra. Baby Kicks duo na lang ang matitira. At hahabol ng pila dito si Carteezy para dumipet sa OI Montre base. Okay. Onyx is doing it! Kailangan nila maghawak ang kamay. Pero ang Onyx Philippines hindi nalilingon pa. Kasi game number 3 ay mapupunta sa kanila. 2-1!